Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Makipagbukas nga po kayo sa akin dito po sa aklat ng Lamentations, chapter 3, verses 25 to 30. Lamentations, Panaghoy, chapter 3, verses 25 to 30. Ang sabi po niya rito, si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa kaligtasang si Yahweh ang may dala. At mabuti sa isang tao na siya'y matutong magtiyaga mula sa kanyang kabataan. Kung siya'y palasapin ng kahirapan, matahimik siyang magtiis at maghintay, siya'y magpakumbaba sa harapan ni Yahweh at huwag mawalan ng pag-asa, tanggapin ang lahat ng pananakit at paghamak na kanyang daranasin. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Tunay nga po na ang Panginoon ay napakabuti, lalong-lalo na po sa mga taong nananalig, nananampalataya at umaasa sa Kanya. At walang pinakamainam na gawin ang isang tao, ang isang mananampalataya, kung hindi ang buong tiyagang umasa at magtiwala, sumampalataya sa ating Panginoon. Kung mapapansin po natin, dito po sa verse 27, ang sabi po niya rito, mabuti sa isang tao na siya'y matutong magtiyaga mula sa kanyang kabataan. Gaano po ba tayo katyaga sa isang bagay? Na sa panahon ngayon, puro instant na po ang mga bagay-bagay. Hindi po ba? Kung gusto mong kumain, instant noodles. Kung gusto mong makausap ang isang tao, isang tawag lang, instant. Meron ka ng video call, meron ng chat na talaga namang instant na po ang lahat. Pero dito tinuturuan po tayo ng salita ng ating Panginoon na matutong magtiyaga. Matutong magtiyaga, matutong maghintay sa mga ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Matutong maghintay, matutong magtiyaga. Yan po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Di po ba? Para ma-perfect ang nilagang itlog, kinakailangang maghintay ng 10 minutes. Iyon po ang kanilang sinasabi, yung hard-boiled egg. Di po ba? Para masarap yung nilaga, kailangang mapalambot mo ng husto ang karne. Hindi po ba? Matutong magtiyaga. Ang sabi po niya rito. At dito sa verse 28, ang sabi po niya rito, kung siya'y palasapin ng kahirapan, matahimik siyang magtiis at maghintay. Hindi po ba? Hindi naman agad-agad ay pupunta ka na agad sa college nang hindi ka nag-grade 1. Hindi po ba? Matuto tayong magtiyaga, maghintay ng may katyagaan, mga kapatid. Hindi ka naman agad mapopromote bilang isang manager nang hindi ka nag-uumpisa sa mababang pwesto. Kaya pinapaalalahanan ang bawat isa sa atin, mga kapatid, mula dito sa salita ng ating Panginoon na maghintay tayo ng may katyagaan, matuto tayong maghintay na mayroong pananampalataya at sumasampalataya sa ating Panginoon. At kung mapapansin pa natin dito po sa verses 29 and 30, sabi niya rito, siya'y magpakumbaba sa harapan ni Yahweh at huwag mawalan ng pag-asa. Ibig sabihin, matuto tayong magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon at tatanggapin lahat kung anuman yung mga paraan kung paano tayo aangat, kung paano tayo makarating sa mga ninanais nating marating, mga kapatid. Kaya sa hapon na ito, naway na paalalahanan ng bawat isa sa atin na matuto tayong maghintay ng may katyagaan, umasa sa ating Panginoon dahil siya ang Panginoon na nagbibigay ng katagumpayan, siya ang Panginoon na nagbibigay ng
pagpapala sa buhay ng bawat isa. Kung ninanais ng Panginoon na dumaan ka muna sa maraming mga pagbagsak, hahayaan iyon ng Panginoon para lamang makita niya kung gaano ka katyaga sa ninanais mong marating. At kung nakita naman ng Panginoon ang ating katyagaan, hindi po ba ibibigay niya higit pa doon sa bagay na ating hinihiling o mas higit pa doon sa bagay na ating inaasam. Ibibigay ng Panginoon iyong nararapat na para sa iyo, kapatid. Tayo po ay umuko at manalangin. O aming Ama, maraming salamat po sa iyong paalala sa amin sa hapon na ito. Tunay nga po, Diyos, napakasarap ang magtiwala sa iyo at habang hinihintay po namin, Panginoon, ang mga ginagawa mo sa aming mga buhay, tinuturuan mo po kami na maghintay ng may katyagaan, maghintay ng may pananampalataya sa iyo. At habang kami po ay naghihintay, maglilingkod po kami sa iyo, Diyos, at susunod sa kung anuman ang iyong mga kalooban. Maraming salamat po, Ama, sa iyong mga salita, sa iyong paalala sa amin sa hapon na ito. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa na makikinig. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng aking Panginoong Jesus. Amen and Amen. Magandang hapon po sa ating lahat.